Mga kapatid sa pananampalataya sa Rabay. Tayo na naman po ay narito binibigyang pagkakataon na naman ng ating Rabay na makapangaral ng kanyang salita. Sana po sa nakarang 6 na araw, tayo po ay lalong nabigyan ng pagkakataon na gumanap ng kabutihan ng Ama. At lalo nating naipangalandakan natin ang kanyang mga nagawa na at mga gagawin pa sa ating buhay. At ang pasasalamat po sana natin ay huwag nating kalilimutan. Dahil kung meron pong isang salita na nakalimutan ng bayang Israel nung panahon po nila, ay yung kanilang pasasalamat. Gaano man po kaliit sa tingin po natin ang nangyayari sa ating buhay, ito po ay napakalaki sa atin. Kaya huwag po tayong makalimot nasa pag-araw-araw nating buhay, paggising pa lang po natin sa umaga, magpasalamat na po tayo. Sabihin po natin, good morning, Father Ya, parang ating morning ay talagang maging good hanggang sa maghapon. At sa pagtulog po natin, sabihin po natin, good night and good evening, Father Ya, para alam natin na kung maaawa ang Ama, gisingin ulit tayo kinaumagahan. Alam po ninyo, ako'y natutuwa muli na marinig ang inyong mga patutuo sa ating mga pananampalataya. Ito po yung nagpapatibay sa atin at nagbubuklod bilang isang asemblea. At ako po yung nananampalataya na kung ito po yung maririnig natin mula sa ating mga kapatiran, alam ko na nararamdaman po natin na gumaganap po ang Ama sa kanilang mga buhay. At ganun din po sa atin. Kaya mga kapatid ko, huwag po nating kalimutan na ibigay ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian sa ating Amang Yahweh sa pamamagitan po ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Alam niyo mga kapatid, may ibinigay na namang aral ang ating Rabay. Pero ang kwento parang Fernando po ang dating. Dahil ang ibinigay niyang pamagat narinig na natin sa kwento ng buhay ng ating pinapanood na pelikula. Pero alam ko na ito'y may dahilan ng Rabay. And I pray na ito sana makapaggising sa atin kung tayo man po ay medyo tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Alam ko po na ito sana'y lalong magpaningas ng ating kagustuhan na ganapin ang kanyang kalooban. At maramdaman natin ng ating Ama ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kanyang pagpapala. Atin pong ibigay ang kapurihan sa ating Rabay Yeshua na siyang namatay para sa atin. Para po tayo magkaroon ng tinatawag na pagkakataon na maramdaman ang pagpapala po ng Ama. Ang pamagat po ng ating aral mabuting kaibigan, masamang kaaway. Talasasin po natin. Dahil kung sa pang-araw-araw nating buhay, masasabi po natin na mayroon tayong matatawag na kaibigan. At itong kaibigan po natin ito ay masasabi nating mabuting kaibigan kung ito ay darating sa oras ng ating mga pangangailangan. Na sa bawat hinaing natin, mararamdaman natin na andudon palagi itong ating kaibigan. At siyang nagbibigay sa atin ng gabay, ng pagpapala sa oras na ating kinailangan. Pero alam naman po natin ng ating kaaway, siya yung magbibigay sa atin ng problema, kabagabagan sa buhay. At darating pa yung punto na yung kaaway po natin ay magiging dahilan ng ating kamatayan. Kaya talasasin po natin ng ibinigay na aral ng ating Rabay kung sino ang tinutukoy na mabuting kaibigan at masamang kaaway. Dahil masasabi natin na mabuting kaibigan, masamang kaaway. Now, sa mga nagbasa na po ng Biblia, masasabi po natin na kung merong tinawag na kaibigan, ang ating Ama, kilala po natin. Kung meron pong naisulat na nag-iisang kaibigan ng Ama dito sa Biblia, masasabi po natin na siya po'y napakapalad. Talasasin po natin ang salitang ibinigay ng ating Ama dito po sa aklat ng Pangalawang Kronikas, kung sino ang tinatawag na kaibigan.
na pinagpala ng Ama nang siya'y nabubuhay dito sa lupa. Pangalawang Chronicles, chapter 20, verse 7. Talasasin po natin na kapag natapos po natin ang ganitong kwento, sana tayo yung maging kaibigan ng tinatalakay nating kwento. At huwag sanang tayo ang kanyang maging kaaway. Ano po? Dito po sa pangalawang Chronicles, chapter 20, verse 7. Ito po, sinasabi niya rito. Page 541 sa akin pong aklat na ESNY. Di mo ba pinalayas, o aming Ama at Elohim, ang mga nananahan sa lupain ito sa harap ng iyong bayang Israel, at iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman? Now, sino po ang tinawag ditong kaibigan ng Ama sa kwento po dito sa aklat ng Kronikas? Si Abraham po, po? At tinawag po niyang si Abraham na kaibigan niya magpakailanman. Meaning, hindi naputol ang tali ng pagiging magkaibigan ni Abraham sa ating Ama. At dahil sa kaabutihan ni Abraham bilang kaibigan ni Amang Yahweh, at dahil sa kabutihan ni Amang Yahweh sa pakikipagkaibigan kay Abraham, alam po anong sabi niya? Ibinigay mo ang lupaing ito kanino? Sa binhi ni Abraham. Na makikita po natin na kung ikaw pala ay napiling kaibigan ng ating Ama, ito'y magiging magpakailanman. At kung si Amang Yahweh ang naging kaibigan mo nung tayo ay nabubuhay dito sa lupa, pagpapalain din ang iyong binhi. Dahil kung tatalasasin po natin dito po sa aklat ng Genesis, kung gaano po kalawak ang lupa o kalupaan na ibinigay ni Amang Yahweh na pagpapala niya sa binhi ni Abraham. Ito po, para po matalasas lang natin yung kwento ng pagpapalang ibinigay na lupa o kalupaan ni Amang Yahweh sa kanyang kaibigang si Abraham. Ito po. Dito po sa Genesis chapter 13, verse 14 through 17. Ito po, ang lawak ng kalupaan na ibinigay ni Amang Yahweh kay Abraham para sa kanyang mga binhi. Now, ito pong kwento dito na ibinigay na pagpapala ni Amang Yahweh kay Abraham, wala pa pong anak si Abraham dito. Ipinangako na. Bakit? Dahil sa kabutihan ni Amang Yahweh bilang kaibigan ni Abraham. Ito pong sabi niya dito, verse 13 to 17. Genesis 13, verse 14 through 17. At sinabi ni Amang Yahweh kay Abram pa lang ang pangalan niya rito, dahil wala pa siyang anak. Tinawag lang po siyang Abraham noong maipangako na siya magkakaanak. Dahil ang pangalang Abraham ay ibig sabihin ay ama ng mga bansa, kaya tinawag siyang Abraham. Pero itong ipinangako niya, sinabi niya dito, at sinabi ni Amang Yahweh kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itong sinabi ni Amang Yahweh kay Abraham, itingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, which is north, sa dakong timugan, which is south, sa dakong silanganan, which is east, at sa dakong kanluran, which is west. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw, the whole land na matatanaw ng iyong mga mata. Imagine niyo kung gaano kalayo ang whole land na matatanaw ng kanyang mata, ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Magpakailanman ang pangako ni Amang Yahweh sa binhi ni Abraham. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi
na ano pat kung mabibilang ng sinuman, ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. So, mga kapatid ko, nakikita po natin na napakalaki po ng pagpapalang iginawad ni Amang Yahweh kay Abraham bilang kanyang kaibigan. At talastas po natin na ang kanyang pangako ay magpakailanman. At ang mga binhi ni Abraham ay nagmana ng kanyang pangako. Pero tatalastasin natin kung ano ang ginawa ng mga binhi ni Abraham nung sila po'y lumabas sa kanyang mga balakang. Matatalastas natin na sa mga binhi ni Abraham na nagmana sa pangako ng Ama, kanila bang iningatan ang pagpapalang ibinigay ng Ama sa kanila bilang katibayan ng kanyang pangako? Now, alam po natin ang kwento na ang bayang ipinangako kay Abraham ay tinatawag na lupain ng pulot at gatas. Milk and honey. Yun po description sa lupaing ibinigay kay Abraham. At kung tayo po'y nagbasa na ng Biblia, malalaman po natin na hindi lang po ito malawak, kundi ito po'y masaganang lupa. Dahil nang dumating po ang bayang Kanaan, o ang bayang Israel, sa lupain ng Kanaan na siyang ipinangako ni Amang Yahweh sa lahi ni Abraham, nakita po nila na ito po'y masagana. Maliban po sa ito'y masagana, ito po yung yung description. Sabi po niya dito sa Joshua chapter 24 verse 13. Ito po ang description doon sa pangakong lupa. Joshua chapter 24 verse 13. Ito po, sabi niya, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid at ng mga bayang hindi ninyo itinayo at inyong tinatahanan at mga ubasan at mga olibuhan na hindi ninyo itinanim ay inyong kinakain. So, hindi lang napakalawak at napakasagana ng lupang ibinigay ni Amang Yahweh sa binhi ni Abraham, kundi nang dumating sila doon, ito po ay punong-puno ng kasaganaan. May mga nakatirik ng mga bahay, may mga nakatanim ng mga punong kahoy, at walang gagawin ang mga lahi ni Abraham, kundi ito'y pagpalain lamang at sumunod doon sa pangako ng kanilang amang si Abraham na itataguyod ang mga salita ni Amang Yahweh bilang patutuo ng kanilang pagiging magkaibigan. Ang tanong, nakatupad ba ang bayang Israel sa pagiging kaibigan ng kanilang amang si Abraham nang iwan niya ang pagpapalang ito sa kanyang binhi? Talasasin po natin po. Ito po ang kwento ng bayang Israel. Sabi niya dito, maliban sa ibinigay na pagpapala kay Abraham sa kanyang mga binhi, ito pa po yung kasamang pagpapala. Mababasa po natin na hindi lang po kasaganaan ng iniwan ni Amang Yahweh sa kanila, kundi marami pang pagpapala. Bilang tanda ng pagiging mabuting kaibigan ni Amang Yahweh sa kanilang amang si Abraham. Dito po sa Deuteronomio, ito po,
Paki-mute po ninyo mga kapatid. Ano po? Paki-check, paki-double check po yung mga mga microphone. Napaki-mute po dahil meron pong naririnig na tinig. Dito po sa aklat ng Devarim o Deuteronomio chapter 28. Ito po yung kwento ng pagpapalang ibinigay ni Amang Yahweh at ibibigay ni Amang Yahweh sa lahi po ni Abraham. Ano po? Ito po. Deuteronomio chapter 28. Simulan po natin dito sa verse 3. Ito po yung kwento. Sabi po niya dito sa chapter 28 ng Devarim, verse 3. Sabi po niya, ito po yung pangako niya sa kanyang kaibigang si Abraham, sa kanyang mga lahi. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Now, bakit niya sinabi ito? Ano ba yung kondisyon ng pagiging kaibigan ni Amang Yahweh kay Abraham? Ito po ang kondisyon. Dahil bago natin tatamasahin yung pagpapalang ipinapangako ni Amang Yahweh sa kanyang kaibigang si Abraham, ay may kondisyon. Ito po yun. Deuteronomio chapter 28 verse 1 and 2. Ito po yung kondisyon. Na kung tayo pala ay magiging kaibigan ng ating Ama at tatanggap tayo ng kanyang pagpapala, mayroon siyang nire-require bilang pagiging kaibigan din niya kay Abraham nung siya nabubuhay dito sa lupa. Ano yung kondisyon niya? Ito po, verse 1 and 2. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ni Amang Yahweh mong Ama. Ano sabi niya? Didinggin mong masikap. Meaning, uunawain mo. Hindi lang yung nakikinig ka sa kaliwang tainga, lalabas sa kanan. Pag sinabing didinggin mong masikap, iisa-isahin mong uunawain ang mga salitang iyong maririnig at mababasa. Upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. So after na marinig mo, anong gagawin mo sa narinig mo? Isasagawa mo. So hindi ka lang tagapagpakinig ng salita, kundi ikaw din ay magiging tagapagpaganap. Bakit? Upang, ano sabi niya? Upang maranasan mo ang pagpapala na ipinapangako ni Amang Yahweh sa iyo bilang binhi ni Abraham na tagapagmana ng aking ipinangako. Kaya sabi niya, ay itataas ka ni Amang Yahweh mong Ama sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ni Amang Yahweh mong Ama at Elohim. Nung sabi niya, kung iyong didinggin, meaning kapag sinabing didinggin, andito na yung kaakibat ng paggawa. So pagpapalain ka sa bayan at pagpapalain ka sa parang, meaning saan ka man pumunta, saan ka man tumira, na pinili ni Amang Yahweh sa iyo na titirahan mo, pagpapalain ka. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. So, hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi lang si Abraham ang mapalad, kundi ang kanyang mga binhi. So, nang dumating yung puntong ibinabalik na ni Amang Yahweh ang pagpapala niya sa binhi ni Abraham, inulit niya yung kanyang pangako sa pamamagitan ni Moses. Pero hindi lang sa binhi ni Abraham, kundi yung mga magiging pang dagdag na binhi ng mga binhi ni Abraham. Pagpapalain ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Igagawad sa iyo ni Amang Yahweh ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kanya sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Amang Yahweh mong Ama at Elohim. Lahat ng mahawakan ng iyong kamay ay pagpapalain. So imaginin ninyo ang pagpapala ng tinawag na kaibigan ni Amang Yahweh. At naranasan po ito ng bayang Israel nung panahon po nila.
Nung panahon na ginagawa po nila ang kalooban ni Amang Yahweh. Noong panahon na dinirinig nila ang kautusan at isinasagawa ang mga alituntunin ni Amang Yahweh, hindi po sila nagkulang. Naging kilala po silang tanyag na bansa noong panahon po nila. Pero anong nangyari po? Nagpatuloy po ba ang bayang Israel sa pagiging mabuting kaibigan ng lahi ni Abraham? Sa dami po ng kanilang pagpapalang tinanggap, naging mabuti po ba hanggang sa dulo ang mga anak ni Israel? Pag sinabi pong anak ni Israel, ito na po'y mula sa binhi ni Abraham. Dahil mula kay Abraham, lumabas si Isaac, at mula kay Isaac, lumabas si Israel. Nagpatuloy po ba ang tinatawag na pagiging mabuting kaibigan ng lahi ni Israel o lahi ni Abraham? Ito po ang nangyari. Simulan po nating basahin dito po sa Ezekiel. Ezekiel chapter 16. Ito po. Now, ang kwento po dito sa Ezekiel, inuulit ni Amang Yahweh ang ginawa niya sa bayang Israel. Matapos niya silang pagpalain. Ito po. Ezekiel chapter 16. Simulan po natin dito sa verse 14. Okay? Ito pong nangyari nung pinagpala po siya ng Yahweh. At ang iyong kabantugan ay nangalat sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kagandahan, sapagkat naging sakdal ka dahil sa aking kamahalan na aking inilagay sa iyo, sabi ni Amang Yahweh mong Elohim. Anong nangyari sa bayang Israel? Sila po'y naging bantog. Naging kilala po sila sa kasaganaan. Ezekiel chapter 16 verse 14 ang simula. Lahat po ng pagpapala ay naranasan ng bayang Israel. Now, sa ating panahon, kung ikukumpara ko naman sa atin, kailan tayo naging kaibigan ng ating Ama? Now, talastasin natin ang kwento. Dahil nung hindi pa po natin kilala si Amang Yahweh, pero dahil siya ay isang mabuti at maawaing Elohim, ito po ang sinabi niya sa atin. Bagamat hindi pa natin siya kilala, hindi pa natin siya kilala. Itong sinabi niya sa atin. Dito po sa Roma chapter 5 verse 8. Ito po ang sinabi niya. Nung hindi pa po natin siya nakikilala, ano po? Now, ikinukumpara ko lang ang pagiging kaibigan ni Amang Yahweh sa bayang Israel sa panahon natin kung kailan nga tayo naging kaibigan. Ito po ang sinabi niya dito sa Roma. Roma chapter 5 verse 8. Para po matalastas natin na noong hindi pa po natin nakikilala si Amang Yahweh, may ginawa na po siya sa atin. Para pag dumating yung araw na makikilala natin siya, baka gustuhin nating maging kaibigan din niya. Ano po? Ito po sabi niya sa Roma chapter 5 verse 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin. Now, anong sabi niya? Nung hindi pa natin kilala ang Elohim, may ipinauna na siyang paunawa sa iyo na kung makikilala mo siya, minahal ka na niya bago mo pa lang siya nakilala. Ito yung kanyang pangako sa ating panahon na bagamat hindi pa natin siya nakikilala noon, the moment daw na makilala natin siya, dapat mong maunawaan na minahal ka na niya, minahal na niya tayo bago pa natin siya nakilala. Bakit? Ito, sabi niya, datapwat ipinagtatagubilin ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa nung hindi pa natin kilala siya,
Ibig sabihin, tayo'y makasalanan pa. Anong nangyari? Sa kwento, ang Misaya ay namatay dahil sa atin. So, hindi ka pa man ipinapanganak dito sa lupa, naghanda na ng Ama ng kanyang pangakong pag-ibig sa mga makakakilala sa Kanya in the end. Na sinasabi niya sa atin na bago ka pa man ipanganak dito sa lupa, sabi niya, may ipinakikilala na akong pag-ibig sa iyo. Para maunawaan mo na hindi ka pa lumalabas dito sa lupa, minahal na kita. Now, imagine yung pagmamalayan. Bakit? Namatay ang rabbi 2,000 years ago. Almost. Bagamat hindi pa tayo pinapanganak dito sa lupa. Kaya tayong nananampalataya, may pinangakuang pangakong katulad ng pangako niya kay Abraham na tayo din ay kanyang magiging kaibigan. Bakit? May nasusulat ba na tayo ay magiging kaibigan? Na nasusulat sa atin para tayo ay matawag na kaibigan din ng ating Ama? Yes. Nasulat po yan na tayo'y magiging kaibigan din ng ating Ama. Dahil dito sa aklat po ng ba yun na John chapter 15 verse 15. Ito po ang ipinangako ng rabbi. Dahil naramdaman natin ang pag-ibig ng Ama nang mamatay ang rabbi sa atin. Kaya sa mga mananampalataya sa namatay na anak ng Ama, ito naman ang sinabi niya sa atin. Sabi niya dito, Yohanan chapter 15 verse 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalapan ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang amo. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Tatawagin daw tayong kaibigan ng rabbi. At kung tayo ay tatawaging kaibigan ng rabbi, then ituturing din niya ang kanyang pagiging kaibigan natin sa kanya katulad ng tinawag din ni Amang Yahweh na kaibigan niya si Abraham. At ang kanyang pagpapala sa atin ay ipinapangako hindi lang sa atin kundi kasama din ang ating mga binhi. So dito po natin matatalastas kung gaano po kalalim ang salitang kaibigan. Dito po natin matatalastas ang salitang kalalim, ang kalalim ng salitang kaibigan. Dahil hanggang sa lahi po natin ay kasama sa pagpapala. Now, balikan po natin ang bayang Israel. Nagpatuloy po ba ang kasunduan ng kanyang lahi sa pagiging kaibigan nila kay Amang Yahweh? Alasasin po natin po. Puntahan po natin yung kwento. Ezekiel chapter 16. Yun po yung kwento kanina. Nang naging tanyag na ang bayang Israel, ito ang ginawa ng bayang Israel. Ezekiel chapter 16. Ito po. Verse 14 kanina yung binasa ko, di ba? Nang sila ay naging tanyag na, anong nangyari? Ito na nangyari. Verse 15, right after ng pagkatanyag nila. Itong nangyari sa verse 15. Ngunit ikaw ay tumiwala sa iyong kagandahan at nagpatutot ka dahil sa iyong kabantugan at ikinalat mo ang iyong mga pakikiapid sa bawat nagdaraan at ikaw ay nagpaangkin. Anong ibig sabihin po nito? Nung nasa rurok na ng kasaganaan at pagpapala ang bayang Israel, saka naman po sila nakalimot. Bakit? Dito nawala ang kanilang
tinatawag na pagtitiwala kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil sila'y nagtiwala saan? Sa kanilang sariling kagandahan, sa kanilang sariling kalakasan, sa kanilang kayamanan. At dito sila nagsimulang lumiko sa paggawa ng kasamaan at tinalikuran ang salitang ipinangako ng kanilang amang si Abraham na sila'y magiging tunay na kaibigan ng Ama sa pagganap ng kanyang mga salita. Dahil pagkatapos po nito, nakita po natin ang kwento na hindi nagpatuloy ang bayang Israel. Ito pong nangyari. Kaya sabi niya dito, verse 17, kinuha mo ang iyong mga magagandang hiyas na ginto at pilat na aking ibinigay sa iyo at ginawa mo sa iyong mga larawan ng mga tao at iyong ipinangpatutot sa kanila. Meaning, ang lahat kong pagpapala sa iyo na nagmula sa akin bilang iyong Elohim, Ama at kaibigan ng iyong amang si Abraham, kanino mo ibinigay? Ibinigay daw nila o ibinigay ng bayang Israel sa kanilang mga patutot. Meaning, sa kanilang mga kalayawan. Dumating pa yung punto na sila'y natutong gumawa ng mga imahe na kanilang sinamba at ipinalit kay Amang Yahweh. Now, fast forward naman sa ating panahon. Naging kaibigan tayo ng Ama sa pamamagitan naman ng ating rabay nung makilala natin siya. At nang tayo'y mabautismuhan, nakita natin o narinig natin ang pangako naman ng rabay na katulad din ng pangako ng kanyang ama kay Abraham na tayo po'y kanyang pagpapalain. Yun po yung pangako ng rabay. Ano po? Na tayo hindi niya tatawagin alipin, kundi tatawagin niyang kaibigan. At nakita natin sa buhay natin na naging maayos tayo sa buhay natin. Naging mas masagana ang buhay natin, naging magaan ang buhay natin. Mas naging less komplikado ang buhay natin. Mas naging matahimik. Mas naging may kapayapaan. Now, ang tanong, gagayahin din kaya natin ang bayang Israel? Natatalikuran din natin ang pagiging kaibigan din natin sa ating rabay? Now, babasahin ko lamang po sa inyo ang ginawa ni Amang Yahweh ng talikuran ng bayang Israel, ang kanyang pangako na gagayahin niya ang ipinangako ni Abraham na kanilang ama para siya'y tinawag na kaibigan ni Amang Yahweh. Ito po, sabi niya, dito po sa Isaiah, ito po, simulan na natin yung kwento. Ano po? Nang magbago ang bayang Israel dahil sa kanilang kasaganaan at nang dahil yung kasaganaang ibinigay ni Amang Yahweh sa kanila ay ginamit nila sa pagpapatutot nila. Pag sinabi po natin pagpapatutot, sa kanilang kalayawan. Huwag naman po sanang mangyari sa atin. Nasarurok ng ating pagpapalang tinatanggap kay Amang Yahweh, magtiwala po tayo sa pagpapalang tinanggap natin. Now, tandaan po ninyo ang dahilan kung bakit tayo may pagpapala. Balikan po natin yung dahilan ng pagpapala kung bakit pinagpala ang bayang Israel. Ito po, balikan po natin. Ano po? Ito po yung dahilan kung bakit pinagpala ang bayang Israel. Na hindi sila nakatupad sa pangako na iniwan ni Amang Yahweh sa kanila kung bakit sila pinagpala. Ito po, Deuteronomio chapter 8 verse 18. Ito po yung dahilan. At paalala po sa atin,
Ito rin po yung dahilan kung bakit pinagpapala po tayo ng ating rabay sa atin namang panahon. Ito po, sabi niya dito sa Deuteronomio chapter 8 verse 18. Kundi iyong aalalahanin si Amang Yahweh mong Ama at Elohim, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Now, sino daw nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Hindi ito gawa ng iyong mga kamay. Hindi ito galing sa iyong puso at kaisipan dahil ikaw ay naging matalino sa paningin mo. Hindi dahil sa pagpapagal ng iyong katawan kung bakit ka naging mayaman. Ano yung dahilan? Dahil binigyan ka ni Amang Yahweh ng kapangyarihan, meaning ng gift para yumaman. So, ang lahat ng tinatanggap mong pagpapalang kayamanan, hindi pala galing sa iyo. Pinahintulutan ni Amang Yahweh na mangyari sa iyo dahil sa biyaya ng kapangyarihang ibinigay niya sa iyo bilang pagpapala para magkaroon ka ng kayamanan. Whatever that gift is, yun ang kayamanan mo. Para saan? Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Sinong magulang ang tinutukoy dito? Ang mga patriarka hanggang sa lahi ni Abraham. So yun po yung pangako na dahilan kung bakit ikaw ay umasenso. Pero hindi ito nangyari sa lahi ng mga Israelita na siyang lahi ni Abraham. Dahil nung panahong sila po'y nasa rukruk ng kanilang kasaganaan, doon po nila nakalimutan ang kanilang Ama at Elohim dahil sila nagtiwala ngayon sa kanilang sariling kakayahan. Kaya anong nangyari? Eto, yung kanilang pagiging magkaibigan ng Ama, anong nangyari? Nang sila'y gumawa ng kanilang pagpapatutot, nang tinalikuran nila si Amang Yahweh, sila'y gumawa ng mga ribulto, nang kanilang nilustay ang kanilang mga tinatawag na kayamanan para sa kanilang mga sarili. Ano pong nangyari? Ito po ang nangyari. Unang Samuel chapter 28 verse 16. Ito po ang nangyari. Unang Samuel chapter 28 verse 16. Ito po. Ito ay kwento ni Saul, pero masasabi natin na ito'y kwento din ng bayang Israel. Bakit? Dahil katulad din ng bayang Israel si Saul, nang nasa rurok din siya ng kanyang kasaganaan bilang hari, nakalimutan din niya ang kanyang pangako bilang isang haring pinili ni Amang Yahweh. Anong nangyari? Ito ang kwento. Unang Samuel chapter 28 verse 16. Sabi niya rito, at sinabi ni Shemuel, bakit nga nagtatanong ka sa akin? Dangang si Amang Yahweh ay humiwalay sa iyo at anong nangyari? Naging iyong kaaway. Ang mabuting kaibigan ni Amang Abraham na ipinamana niya sa kanyang lahi, nakaakibat nito ang pangakong pagpapala kay Amang Yahweh bilang kaibigan ni Abraham. Anong nangyari? Nang tinalikuran ng bayang Israel ang pangako ng kanilang ama na sila'y magiging mabuting kaibigan kay Amang Yahweh bilang pagsunod sa kanyang mga salita, pagtupad sa kanyang mga bilin, at pakikinig ng masikap sa kanyang mga salita. Anong nangyari? Si Amang Yahweh ngayon, sabi niya, ay kanilang naging kaaway.
Alam po ninyo, ito'y ikinikwento ng rabay na sana'y huwag mangyari sa ating panahon. Na ang pagiging kaibigan ni Amang Yahweh sa bayang Israel ay naging isang masamang kaaway. Dahil ng tinalikuran ng bayang Israel, ang kanilang ama at Elohim, ito na pong nangyari. Ito na pong nangyari. Dito po sa sinabi niya dito sa Isaias. Ito. Dinggin natin yung sermon ni Amang Yahweh sa bayang Israel. Isaiah chapter 1 verse 2. Ito po. Isaiah chapter 1 verse 2. Ito. Isaiah chapter 1 verse 2. Ito po. Dinggin po natin. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa. Sapagkat sinalita ni Amang Yahweh. Now, dinggin mo daw langit. Now, sino ba yung mga nasa kalangitan? Ang mga anghel. At sino yung mga nasa lupa? Ang mga tao. Ano daw yung ating didinggin? Ang salita ni Amang Yahweh. Ito yung dissertation ni Amang Yahweh sa bayang Israel. Ito yung kanyang speech sa kanila nung tinalikuran po nila si Amang Yahweh. Nung sabi niya, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Now, imaginin daw po ninyo ang inyong sarili na ikaw daw ay nag-alaga ng bata. Pinalaki mo, inaruga mo mula sa bata hanggang sa makatayo sa kanyang sariling paa. Ibinigay mo ang lahat ng pangangailangan niya. Pero nang ito'y malaki na at makatayo na sa kanyang sariling mga paa, anong sabi niya? Sila'y nanghimagsik laban sa akin. Wow! Ano pa? Verse 3. Nakikilala ng baka ang kanyang amo. At ng aso at ng asno ang pasabsaban ng kanyang amo. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Now, imaginin po ninyo na tayo na tinatawag din namang kaibigan ng rabay sa panahon natin. Imaginin ninyo kung mangyayari ito sa atin. Huwag naman po sana, ito po'y tabi-tabi na huwag sanang mangyari. Ipinapaunawa ng rabay sa inyo na kung ito'y nangyari sa bayang Israel bilang kaibigan ng aking ama, dahil sa kanilang amang si Abraham, ipinapaunawa ko to sa inyo dahil kayo din ay tinatawag kong kaibigan, sabi ng ating rabay. Narinig natin, di po ba? Tinatawag din niya tayong kaibigan bilang mga nananampalataya. Huwag din nating marinig ang mga salitang ito sa bibig ng rabay na sabihin niya, ako'y may kaibigan na aking inaruga, inalagaan at pinagpala, pero nang sila'y nagsilaki na, sila'y nanghimagsik. Huwag naman po sana. Bakit? Ito ang sabi pa ni Amang Yahweh, bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi na mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila si Amang Yahweh. Hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nangapalayo na nagsiurong. Bakit kayo'y hahampasin pa? Na kayo'y nanganghimagsik ng higit at higit.
ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanlupaypay mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nangagnana ng sugat, hindi nangatikom o nangatalian man o nangapahiran man ng langis. Nang tinalikuran nila si Amang Yahweh, eto ang nangyari sa kanila. Mga kapatid ko, anong nangyari sa bayang Israel? Eto po, verse 21. Ano ang tapat na bayan ay naging tila patutot? Anong nangyari? Bakit sila nagpatutot? Nabasa natin kanina, dahil sa pagtitiwala nila sa kanilang sariling katanyagan, sariling kagandahan, sariling kayamanan, sariling pangunawa. Ano't ang tapat na bayan ay naging tila patutot. Noong una siya'y puspos ng kahatulan. Katwiran ay tumatahan sa kanya, ngunit ngayoy mga mamamatay tao. Wow! Imaginin po ninyo ang nagagawa ng kayamanan sa puso ng tao. Imaginin po ninyo ang katanyagan na nagagawa sa puso ng tao. Imaginin ninyo ang kahambugan na nagagawa ng isang tao. Imaginin po ninyo ang pagiging hambog o pagiging mayaman o pagiging mapagmataas ng isang nananampalataya na ibinigay ng Ama na pagpapala. Nag-turn around po? Naging kabaliktaran siya ng kanyang amang si Abraham. Kaya ano pong sabi ng Ama sa atin? Sa tinatawag na pagtalikod ng bayang Israel, ito po. Malakias chapter 1 verse 6. Ito po ang sinabi niya sa Malakias. Malakias chapter 1 verse 6. Malakias chapter 1 verse 6. Ito po ang sinabi niya dito sa Malakias. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang amo. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? Kung ako'y Elohim, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo sa inyo, O mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Now, imagine po ninyo na ito'y isalita ni Amang Yahweh sa bayang Israel nung panahon nila sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. And then, imagine ninyo na ito'y salitain ng rabay sa atin sa ating panahon. Alam po ninyong ginawa ng ating Ama sa bayang Israel? Ito po ang ginawa niya. Dahil sa galit ni Amang Yahweh sa kanila. Ito po. Talasasin po natin. Kung ang isang kaibigan na ipinahiwatig ng Ama sa bayang Israel, ay tinawag siyang mabuting kaibigan, nang dumating yung punto'y siya naging kaaway nila, ito po ang nangyari. Ito po. Deuteronomio chapter 28, verse 16. Ito po, simulan po natin sa verse 16. 28:16. Ito po sabi niya. Sabi niya dito, itaas ko sa pagbasa, verse 15. Ngunit mangyayari
na kung hindi mo didinggin ang tinig ni Amang Yahweh mong Ama, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ng kanyang palutuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Kailan nangyari? Nang naging mapagmataas ang bayang Israel at nagtiwala sila sa kanilang sariling kagandahan, sariling kayamanan, sariling pangunawa, sariling kalakasan. That is the day nang tinalikuran nila si Amang Yahweh bilang kanilang Elohim at gumawa sila ng mga ribultong hindi nakakakita, hindi nakakagalaw, hindi nakapagsasalita na kanilang tinawag na mga Elohim. Anong sabi niya? Ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aahabot sa iyo. Now the blessing become a curse. Now the good friend become the worst enemy. Ang kanilang naging mabuting kaibigan in the beginning mula sa kanilang amang si Abraham ay ngayon ay kanilang naging masamang kaaway. Anong sabi niya? Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan. So, hindi lang ikaw ang susumpain ng Ama. Susumpain din ang bunga ng iyong katawan. Ang iyong anak hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. At ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan, susumpain ka sa iyong pagpasok, susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ni Amang Yahweh sa iyo ang sumpa, ang kalituhan, ang saway, sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal, hanggang sa ikaw ay malipol na madali. Dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ni Amang Yahweh ang salot. Hanggang kailan? Hanggang sa maubos ka sa lupa. Now, imagine niyo na sabihin ito ni Amang Yahweh nang may galit sa kanyang puso. Imagine po natin ang galit na binabanggit dito ni Moses na sinalita ng Amang Yahweh sa kanya. Alam po ninyo, ito po'y ibinigay na aral ng Rabbi. Ano po? Na huwag sanang mangyari sa atin. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Dahil dito pa sa verse 45, parehong aklat, 28 pa din, verse 45 sabi niya, at lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang sa madurog ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ni Amang Yahweh mong Ama at Elohim upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniuutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Meaning, dapat daw nating aralan, unawain ang kababalaghang nangyaring ito sa bayang Israel. Totoo po. Nawala ang 10 lahi sa lupang ipinangako ng Ama kay Abraham na hanggang ngayon ay hindi pa po nakakabalik.
Iniwaksi ni Amang Yahweh ang natitirang dalawang lahi at ginawa niyang alipin sa bayan ng Babylonia for 70 years. Kaya sabi po niya dito sa Ezekiel, ito po sabi niya, Ezekiel 26 verse 27, ito po. Ezekiel 27. Hindi pa po natapos doon ang galit ni Amang Yahweh dahil marami tayong babasahin na ginawa ni Amang Yahweh sa bayang Israel. Ezekiel 16 verse 27. Ito po ang sinabi niya. Narito, aking iniunat ang aking kamay sa iyo at biniwasan ko ang iyong karaniwang pagkain at ibinigay kita sa balang maibigan ng nangagtatanim sa iyo ng mga anak na babae ng mga Palisteo na nangapahiya sa iyo sa iyong kahalayan. Ikaw ay nagpatutot din sa mga taga-Assyria dahil sa ikaw ay hindi nasiyahan. Oo, ikaw ay nagpatutot sa kanila at gayon may hindi ka nasiyahan. Kaya anong ginawa niya? Ito, ibababa natin ang pagbasa. Kaya't, patutot, verse 35, pakinggan mo ang salita ni Amang Yahweh. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh Elohim, sapagkat ang iyong karumihan ay nahayag at ang iyong kahubaran ay nalitaw sa iyong mga pakikiapid sa mga manliligaw sa iyo. At dahil sa lahat ng imahe, o Diyos na iyong mga kasuklam-suklam, at dahil sa dugo ng iyong mga anak na iyong binigay sa kanila, kaya sabi niya, aking hahatulan ka, verse 38, na gaya ng hatol sa mga babaeng nangangalunya at nagbububo ng dugo, at aking dadalhin sa iyo ang dugo ng kapusukan at ng paninibugho. Ikaw ay ibibigay ko rin sa kanilang kamay, at kanilang ibabagsak ang iyong matayog na dako, at igigiba ang mga matataas na dako, at huhubaran ka ng iyong mga saot, at kukunin ng iyong mga magandang hiyas, at kanilang iiwan ka na hubot-hubad. Wala daw matitira. Now, imaginin po ninyo na tayo po ay pinagpala ng Ama. Tayo po ay nakapagtayo ng mansyon, maraming pera sa bangko, at lahat ng gustuhin natin nabibili natin. Lahat ng mga kaibigan natin nagagawa natin. Ganon din ang ating mga anak, na ang tingin ng ating mga anak hindi sila mauubusan ng tinatawag na pagpapala. And then, all of a sudden, kamukat-mukat, dumating ang dilubyo. Nawala ang mansyon mo. Nawala ang pera mo sa bangko. Naging pasaway ang mga anak mo at nangawala ang kanilang mga tinatawag na mga karangyaan. At bumalik ka na mas masahol pa sa dati dahil iniwan ka ng Ama na hubot-hubad. What will you do then? Ano ang gagawin mo? Maalala mo kaya ang pagpapalang tinanggap mo noong una? Huwag naman po sanang mangyari. Ano po? Kaya bago po mangyari, ito'y ipinapangaral na ng ating rabay. Kaya sabi niya, magiging kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Isinulat para sa atin, para maunawaan natin ang kwento. Ano po? Now, sa atin namang panahon, nalaman natin ang kwento ng bayang Israel. Sa ating panahon naman, ano naman kaya ang gagawin natin? Eto,
kung nag-iisip tayo na talikuran naman ang salitang ating tinanggap na pagpapala mula sa rabay at iniisip natin na gumawa din ng pagsalangsang. Eto, warning comes before destruction, sabi niya, di ba? Eto. Sabi niya dito sa Isaiah chapter 13 verse 9. Eto. Isaiah ito bago tayo pumunta sa bagong tipan, basahin ko lang sa inyong Isaiah o Isaias. Isaiah chapter 13 verse 9. Ito. Isaiah 13 verse 9. Sabi niya dito, narito ang kaarawan ni Amang Yahweh ay dumarating. Now, dumating ang galit ni Amang Yahweh dahil sila naging kaaway niya sa bayang Israel. Now, sa ating panahon, ito naman yung prophecy. Ang kaarawan ni Amang Yahweh ay dumarating. Ito'y sa ating panahon na. Ano po? Hindi na ito panahon ng bayang Israel. Panahon na natin. Dumarating means darating sa atin. Mabagsik na may puot at mabangis na galit. Para kanino? Upang gawing kagibaan ang lupa at lipulin mula roon. Sino ang lilipulin? Ang mga makasalanan. Now, ito po ay prophecy na mangyayari in the future. Ito'y ibinabandila na ng ating rabay sa atin. Na kung tayo ngayon ay kaibigan ng ating rabay, dahil tayo ngayon ay gumaganap sa kanyang kalooban. Pag dumating yung punto na tayo'y mag-isip na gumawa ng pagsalangsang, ipinapauna na ng ating Ama ang magiging darating na araw sa atin. Now, wala kang excuse, kapatid ko, ano po? Sabi niya, darating ang araw ng Ama. At ang araw na yun ay may puot at may mabangis na galit. Hindi angry ang darating sa atin. It is wrath. Puot. Mabagsik na galit. Kaya ito ang sabi niya sa John. Sa mga nag-iisip na gumawa ng kasalanan. Ito, ang sabi niya dito sa John. Sabi niya dito, John chapter 9 verse 31. Ito po. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ni Amang Yahweh ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba kay Amang Yahweh at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ito pagkakaiba. Sa mga sumasalangsang daw sa salita ng Ama na ipinangaral ng ating rabay at ng kanyang mga apostol. Pag tayo daw, anong sabi niya? Ay gumawa ng pagsalangsang. At dumating sa atin yung tinatawag na kagibaan. At tayo'y mananalangin sa oras ng ating mga kabagabagan. Anong sabi ng ating rabay mismo? Ang ating rabay, now imaginin mo, ang rabay ang nagsasabi nito. Ano po? Para sa kanyang mga alagad. Sabi sa kanya, hindi didinggin ni Amang Yahweh ang iyong panalangin. Now, bakit hindi didinggin ni Amang Yahweh ang panalangin ng makasalanan? Dahil ang ating rabay na siyang magpaparating ng ating panalangin ay hindi niya ipaparating sa kanyang Ama ang panalangin mo na maririnig niya. Hindi niya ipapanalangin. Hindi niya ipaparating sa kanyang Ama. Bakit? Dahil alam niya na ang panalangin mo ay hindi didinggin ng Ama dahil sa iyong mga kasalanan. Tandaan po natin ano po. Ang mabuting kaibigan na tinatamasa natin ngayon
huwag nating gawing masamang kaaway. Huwag nating ipahintulot. Ano po? Dahil tayo ang mamimili kung pananatilihin natin. Dahil si Amang Yahweh hindi po nagbabago. Ang kanyang pangako kay Abraham ay hindi nagbago. Ang mga Israelita ang nagbago sa kanilang pananampalataya. Huwag po sanang mangyari sa atin. Ano po? Huwag po sanang mangyari sa atin. Kundi, ang gawin po sana natin, ito, Santiago chapter 4 verse 8. Ito po ang gawin natin sa ating buhay. Instead na tayo po ay tumalikod at gumawa ng kasalanan sa ating Ama, ito pong gawin po natin. Santiago chapter 4 verse 8. Ito po ang sabi dito sa Santiago. Chapter 4 verse 8. Sabi po niya, magsilapit kayo sa Ama at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Kung in case tayo ay nakagawa ng kasalanan na hindi natin sinasadya or at the height of our galit, nakagawa tayo ng kasalanan, pero hindi natin ginagawang pang-araw-araw na buhay na paggawa ng kasalanan, magkaiba po yun, yung pang-araw-araw na ginawa at yung kasalanan na nagawa natin na pinagsisihan natin. Lalapit daw tayo sa ating Ama. At dadalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala at sa mga may pasubali, kung mananampalataya ba silang totoo o hindi sa ating Ama at sa ating Rabay, ayusin daw natin ang ating mga kaisipan. Hindi kung kailan-kailan tayo nakikinig at kung kani-kanino sa aral na ibibigay sa atin. Hindi pa ba tayo mahuhusto sa aral na ibinibigay ng Rabay at kung kani-kanino pa tayo nakakarinig ng aral? Now, okay lang sana kung ang aral na maririnig ninyo ay aral mula sa Rabay. What if hindi ito aral mula sa Rabay, kundi ito'y magiging dahilan lang para kayo magkaroon ng tinatawag na dalawang kaisipan at kayo'y mag-iisip kung alin dito ang inyong susundin. Kung ang Rabay na nagsasalita sa inyo sa oras na ito o ang ibang salita na maririnig ninyo. Ha? Wag naman po sana, ano po? Wag naman po sana. Kaya dito po sa sinasabi po niya sa Awit. Ito. Awit chapter 41 verse 9. Oh no. Awit chapter 95 kako sana. Awit chapter 95. Ito po. Awit chapter 95. Mga awit chapter 95. Ito po ang sabi. Tawagin mo nga si Mami, malulubat na itong ano. Chapter 95, simulan ko po dito sa verse 7. Chapter 95, verse 7. Sapagkat siya'y ating Ama, meaning si Amang Yahweh, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan, at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, now, hinig po tayo, ngayon, sabi niya, now, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Yun po yung sinasabi niya sa atin ngayon. Ngayong naririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag papagmatigasin ang inyong puso. Nagaya ng ginawa ng bayang Israel nung sila po'y nasa ilang. Maalala po yung ginawa ng bayang Israel nung nasa ilang? 40 years
na naghintay si Amang Yahweh para po sila'y magbago sa kanilang mga saloobin. 40 years na naghintay si Amang Yahweh na baguhin ng bayang Israel ang kanilang buhay. Natandaan po ninyo, ang Israel na ito ay siya ring lahi ni Abraham na pinangakuan sa Deuteronomio. 40 years na naghintay si Amang Yahweh sa mga naunang mga binilang mula sa pagkaalipin na sila ay magbago ng kanilang kaisipan. Pero nagbago po ba sila? Hindi. Yung paghihintay ni Amang Yahweh na magbago sana sila, ginamit ni Amang Yahweh ang 40 years na yun para lipulin sila sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang ginawa. Ha? Kaya anong sabi niya dito sa pangalawang hari nung panahon ng mga Yehuda? Ito po. Ito yung napag-aralan ng mga pumalit na mga anak ni Abraham sa kanilang pagtitiwala kay Amang Yahweh. Ito po, may kasaysayan po na may mga panahon na may nagbalik loob sa mga anak ni Israel. Ito po, dito po sa pangalawang hari, chapter 22, verse 13. Ito po. Pangalawang hari, chapter 22, verse 13. Ito po yung panahon ni Yosiyahu. 22, verse 13. Ito po, sabi niya. Kayo'y magsiayon. Isanggunin ninyo kay Amang Yahweh, ako, sabi ni Yosiyahu, at ang bayan at ang buong Yehuda. Bakit? Tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan, sapagkat malaki ang pag-iinit ni Amang Yahweh na nabugso sa atin, sapagkat hindi dininig ng ating mga magulang ang mga salita ng aklat na ito na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat tungkol sa atin. Nang mahanap ng mga iskriba ni Yosiyahu ang aklat ng salita ni Amang Yahweh, nagtanong sila kay Amang Yahweh. Tanongin nyo kay Amang Yahweh dahil darating ang galit ni Amang Yahweh sa atin dahil ang ating mga magulang na nilipol ni Amang Yahweh dahil sa kanilang pagsalangsang, wag sanang mangyari sa atin. Yun pong sinabi ni Yesiyahu. Now, sa panahon naman natin, ngayong nalaman natin ang kwento ng bayang Israel, na ang kaibigan ng kanilang amang si Abraham ay naging kaaway nila dahil sa kanilang pagsalangsang, wag naman sanang mangyari sa atin. Wag naman po sanang mangyari. Dahil kung hindi po natin uunawain ang salitang ating narinig at nabasa. Asan ba si mama nyo? Bebe. Mauubos na ng baterya itong 106. Psalm 106 verse 40. Ito po. Psalm 106 verse 40. Ito po sabi niya. Psalm 106 verse 40 po. Ano po? Psalm 106 verse 40. Ito po sabi niya. Kaya't nag-alab ang pag-iinit ni Amang Yahweh laban sa kanyang bayan at kinayamutan niya ang kanyang pamana. Yun pong ginawa ni Amang Yahweh. Yung ipinangako niya kay Abraham na pagpapala sa kanyang binhi ay kinayamutan po niya. Yun po yung galit na pinaramdam ni Amang Yahweh sa bayang Israel noong panahon na ginawa siyang kaaway ng kanyang inheritance, ng kanyang pamana. Wag naman po sana po. Kaya sabi niya dito sa aklat ng mga Hebreo,
Ito po, dito po sa aklat ng Hebreo, basahin po natin ano po. Ah, dito po sa aklat ng Hebreo ay mababasa po natin yung kanyang pakiusap din naman sa atin. Dito po sa Hebreo, ano po ay mababasa natin yung sinabi niya na pagtawag sa atin katulad nung pagtawag niya sa bayang Israel. Hebreo chapter 3. Ito po sa Hebreo chapter 3. Sabi po niya dito, chapter 3 po ang Hebreo. Chapter 4 pala, hindi chapter 3. Chapter 4 verse 7. Ito po yung sinabi niya dito sa bagong tipan na para din naman sa atin. Chapter 4 verse 7, sabi niya, ay muling nagtangi siya ng araw. This is now the day. Kung yung araw po na itinangi niya, baka ito na po yun para sa atin. Ano po? Yung araw na itinangi dito, baka ito yung araw para sa atin. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, mayroon tayong panahon para makinig. Baka yung araw na sinasabi niyang tanging araw, baka ito na po yun. Na tayo po ay binibiyayaan ng Ama na makaparinig sa araw na ito dahil ito yung tanging araw. Ano po? Sabi niya, verse 7, ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Now, this is the day. Kung bakit sa dinami-dami ng mga araw at mga araw ng pagsamba, bakit ngayon tayo nakikinig? Maaring ito yung araw mo, kapatid. Kaya sabi niya, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Yehoshua ang kapahingahan, that was in the old, nung binasa natin, ay hindi na sana siya sasalitain pa pagkatapos ng ibang araw. Kaya sabi niya, now, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag po natin daw papagmatigasin ang ating mga puso. Huwag natin gayahin ang katigasan ng ulo ng bayang Israel, ng talikuran nila ang kanilang Ama at Elohim dahil sa kanilang tinatawag na pagtitiwala sa kanilang mga sarili, pagtitiwala sa kanilang sariling kagandahan, kakayahan, kayamanan. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Kaya sabi po niya dito sa chapter 3 ng Hebreo verse 12, ito po ang sinabi. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Now, pinag-iingat na tayo ngayon ni Saulo. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Ama na buhay. Baka mayroon daw po sa atin.
ang walang pananampalataya o kumulang sa pananampalataya. Maalala ko yung sinabi ng aking dalaga kanina. Yung nananampalatayang ama, sabi niya, I believe, but please, sabi niya, help my unbelief. Tama po yun, totoo po yun. Na baka sa kakulangan po ng ating mga pananampalataya ay hindi po tayo umabot sa kasukdulan ng ating rabay. Huwag naman po sana. At sa mga wala pong pananampalataya, huwag po sanang umabot na tayo madatnan ng rabay na hindi pa nananampalataya. Ngayong alam na natin ang blessing and the curse ng hindi nananampalataya. Huwag naman po sana Huwag naman po sana. Kaya sabi niya, verse 13, ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa sa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Bakit? Sapagkat tayo'y naging kabahagi na ng Mesyas, ngayon bahagi na tayo ng rabay, nananampalataya na tayo Andito na tayo. Bakit natin sasayangin ang pagkakataon at itatapon natin sa wala ang pagkakataong ibinibigay ng rabay sa ating panahon? Ngayong alam natin ang kwento na nang itapon ng bayang Israel ang pagpapalang tinanggap nila bilang kaibigan ng kanilang ama, si Amang Yahweh. Nakita po natin, pinuksa po sila ni Amang Yahweh hanggang hindi sila po naubos. Sinumpa po sila ni Amang Yahweh hanggat hindi sila nalipol. Nakaramdam po sila ng mga sakit at mga dilubyo na hindi nila naranasan sa buhay nila. Ganun po bang gusto nating maranasan? Huwag naman po sana. Bakit? Kabahagi na tayo ng Mesyas Tinawag niya na tayong kaibigan. Wawalain pa ba natin ang pagkakataong binibigyan niya sa ating panahon na matawag niyang kaibigan at matawag na kabahagi ng Mesyas? Bakit? Paano natin siya naging kabahagi? Kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang kailan? Hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan. Kaya nga sinulat ng rabay, to whom endured to the end will be saved. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya ang itinuring ng Ama na kaibigan niya sa simula ay ituturing din niyang kaibigan niya hanggang wakas. At tayo na nangakong magiging kaibigan ng rabay ay dapat manatili tayong kaibigan ng rabay hanggang wakas. Wala pong makapaghihiwalay sana sa atin sa pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Wala po sana. Ano po? Ano man po yung dumating sa ating pagsubok sa buhay, ano mang mga kabagabagan sa buhay, tandaan po ninyo, we will live on this earth for just how many years? May hangganan po ang buhay natin dito sa lupa. Swerte na po tayo pag umabot tayo sa bilang ng aking inang na 82 na malakas pa. Pero hindi po ipinangako sa atin ang ganong edad. Kaya gaano man po kaikli ang buhay natin dito sa lupa o gaano man ito kahaba, hindi po ito maikukumpara sa buhay na tatamahan natin, sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Ama sa mga mananampalataya hanggang wakas. Huwag po nating hayaang maging kaaway natin si Amang Yahweh. Ano po? Dahil ano pong sabi niya? Revelation chapter 6 verse 17. Pahayag chapter 6 verse 17. Sa mga nag-iisip po kung na gustong maging kaaway si Amang Yahweh, ito po ang sinabi ng Revelation chapter 6
Pahayag chapter 6 verse 17. Ito po ang sinabi ng pahayag. This is the prophecy. Ano po? Ito. Sa mga nag-iisip na gusto siyang maging kaaway. Ito, ang sabi niya, chapter 6 verse 17. Sapagkat dumating o dumarating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. At sino ang makatatayo? Who will be able to stand on the wrath of Father Yahweh when it comes? Wala po. At sana'y wag tayo ang nasa crosshair ng ating Ama sa araw ng kanyang puot. Wag po natin gawing kaaway si Amang Yahweh. Dahil nasusulat, kung si Amang Yahweh ang aking kaibigan, sino ang aking kaaway? Pero kung si Amang Yahweh ang iyong kaaway, sino ang iyong magiging kaibigan? Mga kapatid ko, ito po yung aral ng Rabay. And I am hoping and praying na tayo po'y may natutunan. Tayo po'y may naunawaan. Uulitin ko po, hindi ko po aral ang narinig po ninyo. Aral po ito ng Rabay. Paalala po niya sa atin na sa ating panahon, ito na yung ating panahon sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at sa pagkakataong ibibigay niya sa atin na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ngayon, for now, ay kaibigan ng Rabay. Panatilihin po natin ang pagiging kaibigan natin ng Rabay para maramdaman natin ang ipanangako ng Ama para sa kanyang mga kaibigan nung panahon ng mga Israelita ay maramdaman po natin at manatili po sa atin ang mga pangakong pagpapala sa ating buhay, 10 ng ating mga anak. At gawin po sana natin na misyon ng ating buhay na patuloy na manampalataya at magtiwala sa ating Rabay hanggang dumating yung araw na ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat at ito po yung aral ng ating Rabay. At sana po tayo po ay may napulot na gamitin po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Rabay at purihin po ang ating Amang Yahweh at ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat. Shalom. Hallelujah.